guys, welcome back to our channel. And it's been a while since we had a vlog, no? So our last travel was in Japan, way back in March pa. And then we haven't had any travels in between. Meron mga shorter trips lang, mga local, pero hindi na namin vlog kasi more na family event siya. But anyway, we are here now in the central Vietnam. We are here in Hoi An. So this is an ancient town here in the here in central Vietnam. So we landed last night in Da Nang. But before that, kwento ko lang, no. So hindi ko na vlog guys yung mga nangyari kahapon kasi our flight was 10 p.m. Sorry, 7 p.m. and we came straight from work kaya medyo wala nang time and wala na akong energy to vlog yung mga nangyari sa airport papunta dito sa Vietnam. But anyway, everything was smooth naman sa travel namin. So we arrived in the airport ng mga around 3 p.m. yata yun, 3 p.m. and then we paid the travel tax. So just an update, if you are paying the travel tax using your credit card or debit card doon sa counter, meron na siyang 20 pesos convenience fee. O, di ba? Dati walang ganun eh. Pag nagbayad ka ng travel tax mo, yung 1620, ah card or cash, walang additional yun. Pero ngayon, pagka card, meron silang convenience fee na tinatawag. But anyway, since wala kaming cash, nagbayad kami. Then after that, pumila na kami sa counter. Medyo mabilis yung counter, yung pila naman at nadadagdagan yung mga yung mga parang FA nila doon or mga staff nila. And good thing guys, I asked for a emergency seat and they granted it. And then after that, uwi na kami sa immigration and surprisingly, ang ikli ng pila sa immigration, mabilis lang, mga 10 minutes lang yata kami sa immigration. So, sa immigration, akala ko walang tanong-tanong pero nung hinanap niya yung aking e-travel, so don't forget that yung e-travel. So, tinanong niya na saan ako nag-work, ilang taon na ako sa work ko, sino kasama ko, saan nag-work yung misis ko, nakasama ko, ano ba yung mga tanong niya, kailan babalik, saan pupunta sa Vietnam, mga ganun. Pero mabait naman siya, very courteous naman. And then right after that, pagdating namin dun sa boarding gate, dire-diretso nag-board na kami. And then sa Vietnam, surprisingly rin, ang ganda ng airport ng Vietnam. Considering na probinsya yung Da Nang, kasi yun yung airport na nilandingan namin. Ang ganda ng airport nila, very welcoming and very modern yung kanilang airport. And also, based sa mga nababasa ko, medyo matagal nga daw yung immigration sa Vietnam, sa Da Nang, sa Ho Chi Minh, saka sa Hanoi. Pero, nung pagdating namin, meron lang dalawang mahabang pila and then from time, biglang nadadagdagan na yung mga immigration nila. Bumilis na. Tapos yung dito, walang tanong-tanong. Just hand over your passport and your boarding pass and then wala. You're done. And then very smooth naman pag nakuha namin agad yung bag namin and then we traveled from Da Nang to Hoi An. We're now here in Hoi An and in Hoi An, yun. So our hotel is may Trang homestay. So this is 3 minutes walk from the old town. So parang old town pa rin siya. Actually, sa baba, yung night market. Kagabi, naabutan namin yung night market na Giligpit. Buti nga may nakain pa kami. Kumain kami ng banh mi for our dinner for 40,000 dong. So that's around 80 pesos yata. Okay, so right now, we're going to the old town. We're just gonna walk around. It's 6:04 a.m. here in Vietnam and I think it's 7 a.m. dyan sa Philippines kasi may 1 hour early ang 1 hour late ang Vietnam, then 1 hour early ang Philippines. So lalakad-lakad lang tayo kasi mainit kasi sa Vietnam, mainit ngayon dito sa Hoi An, so advisable to do walkings in the morning. So that's what we're doing and additional thing doon is we're gonna see the locals are doing their thing in the morning. And then after that, we're gonna come back to the hotel and then rest. So for now, yung hotel papakita ko sa inyo mamaya pagbalik namin ng dito sa mamaya after we walk around. So let's go, let's walk around, let's tour around Hoi An. Aming hotel.
sorry, hindi hotel, homestay, ayan. So, Mai Trang homestay. Ayan. So, doon kami sa third floor. I think dito kami. Diyan, yan yung banda. So, pakita ko muna yung sa baba, yung lobby. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung taas. So, yan, meron sila mga bikes. Mamaya tatanungin natin kung free yung bikes or for rent. And then, pag pumasok kayo, kailangan hubarin nyo yung inyong mga shoes and sandals. Tapos, you have to wear um, their indoor slippers. And then, bago kayo pumasok dyan, you'll have a lounging area here. And they also have a pool. Yan, may pool sila. So, one of these days na try natin yan. Kasi nga, medyo matagal tayo dito sa Hoi An. Hanggang, dito sa hotel, sa homestay na to, hanggang ano tayo. Hanggang Friday tayo sa, Saturday, tama, Saturday, Friday pa Saturday? Basta Saturday or Friday tayo sa homestay na to. And then, we'll transfer to another hotel here in Hoi An. And then, we'll stay there for 2 nights naman before we go to Da Nang. So, yan. So, eto yung kanilang pool. Yan. So, one of the reasons kung binuko to, kasi may pool. Kasi nga medyo mainit, di ba, sa Hoi An, sa Vietnam. Kaya gusto ko yung may pool para after ng tour, kung mag-swimming muna, di ba? So, saka ko na papakita yung loob. So, naantay lang namin si Claire, ng aming kasama. Nagbibihis lang. Yan. So, ito yung mga, may nakita ko kaninang mga pancake, mga pang night market. To, pancake. So, wala palang breakfast yung yung homestay. Kasi nga homestay lang siya, usually walang breakfast. So, hanap lang tayo sa central market ng mga snacks or mga breakfast doon. So, parang katulad lang din sa atin ng mga tinda nila, oh. Sile, mga talbos. Pero marami sila mga greens, mga gulay-gulay. Ay, ano kaya yun? Soybean? Soybean ata yun, eh. Oo. Parang soybean, no? Soybean ba yan? Hindi eh, parang ano siya. So, guys, ito na yung Central Market. So, we're going there first to get something to eat. So, hopefully makita tayo mga ready to eat na. May nakita na kami kanina. So, ikot lang tayo dito before we decide kung saan tayo kakain. So, may mga shellfish din sila. Meron tayo niyan. Mga toge. Ay! Laki ng mangga, oh. Mango. How much? That's how much? 35 per kilo? 1 kilo. 35 only. 35 lang. Pagka Per kilo? 60 pesos lang. Hindi, wala pa. 35,000 per kilo. Thank you. Ang mura ng mangga, ha? This one. Panucha. Sugar daw to. And this one is fresh noodles. Coconut. Coconut. Mm. Rice noodles. Rice noodles. Hindi na makakaiba yung okra nila. Parang ano siya. Dito sa atin bilog. Oo. Dito din naman, para siyang may ano sa gilid-gilid. Oo nga, no. May edge. Oo, may edge siya. Andito na po tayo sa Dapitan Art Market. Ay, oh. Tinan mo, oh. Tabo. Ang cute ng tabo. Bao. So, ang ating unang breakfast dito sa Hoi An is this. Xiao Dao Bap. Xiao Dao Den Dao Bap. All. So, ito siya. Basically, parang corn with rice, and then
rice with black beans, no? Inilalagyan nila ng ganito, parang sangkap. That's for 10,000 only. No, 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 no. It's okay. It's okay. That's okay. We'll eat. Thank you. Thank you. Pag nila. Our breakfast in the morning. Pinagsama-sama namin. Pero feeling ko, isa lang dapat siya. Pero pinagsama-sama namin siya. Let's taste. May peanut. Gusto ko yan. Tapos Abo mo nila sa tingin. medyo salty siya. Ano siya? Savory snack. Savory breakfast. Hindi siya matamis. Bibili ka ba, Claire? Oo naman. Ito na. White rose. First local snack. Ate, ano? Waka. Sige lang, ano mo na siya. Mahal nga. Sarap na. Parang binatog na may asin. Binatog na may asin talaga. Oo, di ba yung pinatog minsan walang asin? Oo, pwede mong lagyan na. Di ba? Okay, so nag-ikot-ikot na tayo sa palengke. So mag-breakfast tayo here in one of the local stalls here in Hoi An. So we're eating this. I'm not sure if this is a pho. Ito siya. Ayun. Ayan. Ay, suggest. Thank you. Chopstick mo yung ilalagay ko pipicture. Ayan siya. Ayan yung mga ricados ni nanay. And then ganito siya gawin. Tinuturuan tayo ni nanay paano kumain. Ayan. Wait lang. Tapos lalagyan daw ng lime. Ang bait ni nanay. Lalagyan. Ayan, tinanggal pa niya yung buto, tibing. Lime. Ganyan. Ha? Baka mahangan niya yan. Ayan lang, konti lang. Yung dulo. Ay, siya din mag-ano. Ayan, so ganyan ang pag... Kasamahan ba niya yung ano? Baka singilin kayo niyan. Oo nga. Bibing ko na bahala. Bibing ko na bahala. Chili. Come on. Come on. Come on. So, ayan. So, kakain na tayo ngayon ng... Parang hindi siya pho. Kasi nga sabi nga ni Claire, yung pho ay flat noodle. So, we will research kung ano to. Ano nag-research ng mga food? Ano ba to? Basta noodle siya. Pero di ang ibang rice. Alam mo, sarap. Rice noodles to. Yun ang gusto ko. Sarap. Ang sarap ng maraming greens. Ano kaya yung mga greens nila? Parang gusto kong madagdagan. Pwede tayo humingi. Ang sarap. Nice, ang ganda. Ang sarap. Ayan, nagbuat sa atin yun. Ikaw, Jerson, gusto mo? Mamaya. Sarap lang. Alam mo, papayat ako dito. Magkano to? Everyone, for everyone. 30,000. This is just 30,000 dong, guys. Magkano yun sa peso? 60 pesos. 65 pala. So, we'll enjoy our food. Guys, sa likod ko ang Hainan Assembly Hall. So, that's one of the cultural buildings here in Hoi An. And there are a lot of places like this in Hoi An. And this structure are used for places of worship and community gathering. And mga merchants na yung nagpatayo niyan during the 18th or 19th century. So close pa siya ngayon, hindi pa namin mapasok. So maglalakad-lakad muna kami sa may
dito sa may Old Town. Tapos balik tayo dyan kung makakapasok tayo. Let's go! So ito naman, folks, ay Fujian Assembly Hall. So the same function as yung kanina. But this one was built in 17th century. So it's also, close pa because maaga pa. Dahil maaga nga tayo naglakad-lakad dito. So nag-picture-picture lang tayo dito sa Old Town. Ang daming magandang picturesque area dito. Cafes and mga buildings. So punta lang kayo dito ng maaga dahil wala pang tao masyado pag umaga. Pero pag mga 9 na kasi puno-puno na ng mga tours at marami ng tao. Look at this, oh. Ito, oh, ganda. Ay, ang ganda, oh. Tingnan yung coffee shop na to, oh. Nasa old structure siya. Right? Ang ganda. So, ayun. So, yun lang ang activity ngayong araw na to. Ikot-ikot lang. Tapos, mamaya pahinga. Tapos, labas ulit. Bili ng kape. Ganito. Yun lang. So, tara, lakad-lakad pa tayo dito sa Hoi An Old Town. Ito yung ito naman yung Chinese Assembly Hall. So just a walking distance away from Fujian. Magkakatabi lang yung mga assembly hall nila dito, no. Sa feeling ko sila mga magkakilala rin itong mga community na to. Siguro yung mga iba't ibang community of merchants yung mga nagpatayo nitong Chinese Assembly Hall, Fujian saka Hainan. So ito na yung pinaka old town. Yan, and then ang cute dito, itong street na to, oh. Punong-puno ng mga bulaklak, bougainvillea and other flowers. Kasi ito, bulaklak. Bulaklak ng tanza. Grabe guys. 8:35 pa lang dito sa Hoi An. Pagod na ako. Kasi sobrang init. Parang nasa 30-35 degrees yata. So nagpapahinga muna kami dito, nag-stop kami. Bumili kami dito. Mot Hoi An. So this is one of the famous drink here in Hoi An. Para siyang iced tea, herbal drink siya. So medyo matamis. Ang tamis. May honey siya. Ang refreshing niya guys. Tapos bamboo pa yung gamit nilang bamboo yung gamit nilang straw. Atin na kaya itong straw? Atin na siguro, no? Yung straw, ayan. So ano lang to? 18,000. 18,000, that's mga 35 pesos each. Isang ganito. So dito lang to sa kahabaan ng Old Town. Tama nga totoo ngayon, sabi nila, mag-start kayo ng super early dito sa Hoi An. Like mga 6 a.m. or even earlier. Tapos, balik kayong hotel, magpahinga kayo, mag-swimming kayo. Kaya pala magaganda yung mga villa dito. Kasi para mag-stay ka din, alam mo yun, ma-enjoy mo yung villa mo. Kasi nga, yung middle of the day, super init talaga. Tapos labasan lang kayo ng lunch, tapos pahinga ulit kayo, tapos mga 4 p.m. Doon kayo ulit lumabas at mag-ikot-ikot. Pili ko mas alive siya sa hapon, mga 4 p.m. Kasi bukas na yung mga shops. Tapos, hindi na siya mainit kasi yung araw papa-sundown na siya. Kasi yung sa mga streets nila, tutok na tutok yung sunrise. Kaya ang init, grabe. Anyway, so enjoy lang namin itong herbal drink namin para tapos ikot-ikot ulit tayo. Tapos balik na tayo sa hotel ng maaga-aga at makapag-swimming at makapagpahinga. Grabe, dapat talaga ang haba ng araw yun dito kasi kung medyo 30 plus na kayo. Mga 35 na kayo, mapapagod talaga kayo ng todo-todo. Or pag wala kayong exercise. Okay, sige, let's enjoy this drink and then let's proceed later. Hello! So, ito na yung Japanese bridge sa likod ko. This is one of the most... sobrang lang zoom, no? This is one of the most iconic landmark here in Hoi An. It was built in the early 1600s. And it was built by the Japanese, that's why it's called Japanese Bridge, connecting the Chinese settlement and then sa kabila is the Japanese settlement.
So, dito, ito yung pinaka-iconic, kaya ito rin yung pinakamaraming taong area. And right now, it's already 9 a.m. here in Hoi An. Ang dami ng tour. So, tama nga yung mga nabasa ko na dapat before 9 mag-start ng, dapat early as 6 a.m. mag-start na kayo mag-ikot-ikot sa Old Town kung gusto nyo ng walang tao. Kaya ngayon ang daming tour. Kita nyo ba yan? Oh. Ayun oh, may mga ano pa, mga field trip na mga bata. But anyway, ang ganda rin makita. Kaya lang, tatimingan mo lang yung picture mo. So, kailangan skilled ka sa pagpipicture. Dapat marunong kang umanggulo para makuhanan mo yung bridge ng maganda. So anyway, so papasok tayo dun sa bridge. Kita nyo ba? Hindi ko lang alam kung merong entrance fee. Kasi itong buong Hoi An, alam ko meron silang 150,000, 100,000 na entrance fee sa lahat na yun ng mga historical sites dito. Pero dahil sarado pa yung mga kanina, yung mga assembly hall, yung mga museum, we weren't able to buy. So I'm not sure kung bibili pa kami, total nakita na naman namin. Siguro sa ibang araw, papasok kami sa isa sa mga structures dyan para mag-ikot-ikot. Siguro mag-museum kami. So try natin pumasok dun sa bridge. So papasok tayo. So yan o, medyo maraming tao. May mga field trip dito. Ito may mga tours na, may mga tourist na na may parenta sila ng yung dress ng parang mga din sila, parang mga Vietnamese din sila. Ayan, Vietnamese. Tapos ibang tour, may kasama ng photographer. Ayan, so para hindi na kayo mahirapan. So ito na yung Japanese bridge siya malapitan. So pasok tayo. Let's see kung sisingilin tayo ng entrance fee. Ganito pala siya. So ayan, so yun yung chaos kanina. Kita nyo ba? And then, parang meron dito shrine or temple. Ayan. Sobrang ikli lang ng bridge nila. Tapos, ito na yung old Japanese settlement. Kasi kabila Chinese eh. So, dito medyo matiwasay. Konti na lang yung tao dito sa sa side na to. Ito nyo ito guys, so meron dito mga pamist. Siguro dahil para hindi masyadong mainit. May pamist dito Ayan restaurant siya. Coffee. Tignan natin magkano coffee nila. Guys, medyo mahal Dito sa Old Town, medyo mahal yung mga tinda pag restaurant. Pero makakita kayo ng mga restaurant na may mga stool lang. Doon super mura. Makakapili kayo ng rice meal na 40,000 lang, 30,000. And dito sa tapat, meron ditong ang cute ng na to Cute Dapat din nakita natin kanina sa baba. 25,000 yung magnet. So parang pag tumawid ka, mura na. No? Kasi mura ng souvenir nila Mas mura na dito 25 lang 260 isa. Ito 25 lang. Ay, babalik naman tayo dito. Think how for you only 10. 20? Oh. So guys, napabili na kami dito sa shop ni ate. So ito yung mga binili namin. Tingnan nyo. Meron silang ganito parang sa Thailand din, pero maliliit lang siya. So pag 10 ang binili mo, 130 lang siya, 130 VND. So lalabas 13,000 VND. So parang 26 pesos lang isa na ganito. So pwede mo na ipang pasalubong, 'di ba? Not bad. Kaya bumili kami ng dalawa. And then this one, 60,000 daw. 60,000 mga figurine na pampasalubong, present. And then ibinibili nila ito. Ito daw ay 100, 6 pieces. Kung mahilig sa magnet yung mga friends nyo. Tapos bumili kayo nito, bibigyan pa raw kayo ni ate ng isang ganitong free. Yan, magnet, free lang. Pero ito yung maganda guys 20,000 lang Parang siya Anong mas maganda? Parang pareho lang. Ay yung kulay, yung blue to.
Ano siya yung hindi lang siya printed. At parang inukit yung loob, papel. 25,000 yan. Pero binigay na lang daw ng 20,000. Okay din. So, kaya bibili na kami dito. Kahit first day pa lang namin, ubusan na ng pera. So, ano pa ba yung tinda dito? So, meron pa sila dito ang ano. Ito yung mga, mga Thailand product na to, meron sila dito. Ito yung parang poison. Ito daw yung Vietnam made talaga. Ito yung 130. So, yung isa. So, yan. So, napabili tayo dito ng di oras. After ito, pwede na tayo mag-early lunch. No? So guys, you buy here in Emmy. My friend buy here. Yeah. Very cheap. Okay. So dito lang siya sa paglagpas niyo ng ano, ito yung bridge. Ito katabi lang siya nitong Takara. Ito yung bridge. So ito lang siya. Ito lang, this one. Oh. They give many discount for Filipino. Yes. Auntie, bye-bye. Okay. Salamat. Auntie, bye-bye. Sorry yan. Alright, so we are here in Badin. So this is a street food na they serve komga or chicken rice or kaulao or yung dried noodles ng Hoi An. So we're eating our early lunch here because sobrang init nga and we have to go back to the hotel. So eto lang siya guys, oh. Ayan lang siya. So very humble, humble stall lang siya. As in dalawa lang yung ino-offer nila and mukha namang masarap. 40,000 dong yung isang order ng komga or chicken rice. And mahilig kasi ako sa Hainanese rice kaya parang nagustuhan ko siya nung nakita ko na may chicken rice sila. And then later on, try namin yung kaulao nila. Yun daw yung mga one of the best nilang dish dito. So, let's try komga. Okay, let's eat. So, tataas ko na lang kasi wala akong lens. Tikman muna natin yung rice lang. Sabi nila dapat daw lagyan ng soy sauce. Pero ako, titikman ko muna yung rice lang. Wala pa. Ay, unlike sa Hainanese rice, konti lang yung chicken strips niya. Tapos yung rice niya, Mas masarap siya pag may soy. flavored na lang ng rice, ng chicken. Okay. Ngayon, lagyan natin yung soy sauce. Vietnamese soy sauce siguro ito, no? Normal na toyo lang. Toyo. Normal na toyo lang. Hindi. Alam mo yung Nor? Seasoning. Yeah. Parang siyang ganun. Okay. Ngayon, ay, may tutong-tutong yung rice. Tikman nyo. Kasi yun ang panlasa ko. Tikman Nor. natin yung may seasoning. Oo nga. Nor, di ba? Ay, Di ba? pwede na to? Ngayon, tayo natin may chili. Ito ay okay na. It's not, hindi siya yung sobrang extraordinary, pero masarap naman. Kasi nga, ito yung kumbaga sa atin, yung mga pares-pares natin na nasa kalsada, nasa side street lang. Ganun yung equivalent nito. Pero sa kanila, full meal, hindi merienda. Masarap kami ganito. May? Yung chili. Oo. Ay, sige. Ang sarap. Hello guys, we are back. So, yan, nagbihis na kami. So, after namin mag-lunch kanina, bumalik kami nalobat pala yung aking camera, na empty bat. So, we went back to the hotel, tapos nagpahinga lang kami kasi nga sobrang init din. Nakapag-swimming kami, tapos nakapag-work ng kaunti. So, ngayon ay alas 4 na dito sa Vietnam. Mataas pa rin yung araw, pero parang tolerable na siya at ang dami na ring tao. So, ngayon, nandito kami sa may Ban Mu Temple Gate. So, ito ay preserved na ito. So, this was constructed 1600s and was dedicated to the goddess of the sea. So, hindi na tayo papasok kasi mas gusto natin mag-ikot-ikot dito sa charming town of Hoi An. So, ngayon, pupunta kami ng Ban Mi Queen and then baka pupunta kami ng Starbucks para bumili ng mug kung meron sila dito. And then, maghahanap ako ng coffee ulit. Coffee na. Sana may egg coffee tayo makita nang matry na natin yan. Alright, so, tara, pakita ko sa inyo yung old town ng ganitong oras. Let's go!
sa Madam Can Banh Mi. Hindi pala Queen Banh Mi. Queen ako ng Queen Banh Mi. Madam Can Banh Mi pala. Sabi yung Queen Banh Mi. Hindi, yun sa kanina. Anyway, so kakain tayo ng merienda dito sa sa Madam Can. And ito ay 35 pesos. 35 pesos. 35,000 VND. So let's try and eat this. Kagabi kumain kami, pero masarap din naman. Pero yun mas mahal kasi 40,000 dong yun. Mm. 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 This is way better than last night. Mm-mm. And cheaper. Mm-mm. Mm. For only 35,000 or 70 pesos. Diba? Tignan niyo, oh. Ang sarap. Kasi may liver spread siya. Sarap. Nakakatagdag sa savory. Mm-hmm. My God. So parang nagawa pa lang sinabi naman sa breakfast ito nakakain ng Mm-hmm. TJ's. Mm-hmm. Mukhang hindi OA yung mga nagsabi na masarap to. Mm. So, let's enjoy it. Okay guys, walang biro. Itong Madam Can, the Banh Mi Queen, is I think one of the best banh mi talaga. No wonder maraming may gusto sa kanya at maraming bumabalik-balik dito. Ang sarap niya. For just 35,000 VND, for that big, ang crunchy, ang sarap ng mga filling niya. Sulit na sulit talaga siya. So, I would recommend na pumunta kayo dito. I-Google Map nyo na lang. Nalagay ko rin dito yung Google Map link niya, itong Madam Can. So, ang sarap. Tapos, pag pupunta kayo dito, pwede kayo umakyat sa second floor, naka-aircon yun. Tapos, walang added cost. Kaya, punta na kayo dito sa Madam Can, may Banh Mi Queen. Yung pala yung Banh Mi Queen. Tama naman ako pala. The Banh Mi Queen siya. Oo. Pero yung pangalan niya, Madam Can. Oh, Madam Can Banh Mi. Tama naman pala ako. Kala ko kasi magkaiba yung Banh Mi Queen sa Madam Can. Anyway, so tara, ikot-ikot pa tayo dito sa Old Town. And right now, I'm looking for a coffee. Let's go! Okay guys, for the first time, I'm gonna taste egg coffee. So, dito namin siya binili sa, ano nga to? November. Ano to? November 11 Tea and Dessert. So, naghahanap-hanap kami ng mga kape-kape sa gilid-gilid, pero wala kaming makita. So, ito na yung nakita namin. So, hindi ko intention na uminom ng egg coffee ngayon, pero dahil andito na, so, in-order na namin. So, itong egg coffee na to ay 39,000 dong or sabi ng 40,000. So, ang pagkain daw, sabi ni ate, is you have to taste first the cream. Let's do that. Parang ano? Parang creme brulee. And then, love, tikman mo yung ano, yung ano. Oh. Ano parang leche flan? Parang leche flan. Hindi naman to eh. Oo, tikman mo. Kasi haluin ko na siya. Haluin ko na siya after. Ito naman coconut coffee yung pinili. Oo nga, no? Di ba? Parang ano? Parang ano? Parang leche flan. Maganda sana kung tinorch, no? May torch ay, no? May torch siya. Okay, kaya pala mas matagal. Parang siyang creme brulee. Tapos, haluin na natin siya.
Gawin na natin siya. In fairness yung iba kasi naririnig ko na lalansahan sila sa egg coffee. Pero ito hindi naman tumalansa. Mas naging creamy. Mama. Di ba no? Mas naging creamy. Ating mamutiming. So, a little bit of history. Ang egg coffee raw na imbento sa Hanoi nung mga mga times na walang milk na ma-produce or ma-import siguro. So, they tried to use egg white or egg to create the cream. That thus itong egg coffee was born. O, di ba? Ang sarap. Ang sarap Ang sarap. Hindi siya malansa tulad ng mga iba ko nababasa. Approve itong egg coffee. Ito na siya. Pinagsama-sama na. Tigil 5 tayo. Masasasaw mo dyan. Okay. That's paper. Rice paper. Okay, 1. Didikit mo lang. Didikit mo. Okay. 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 Sauce. Tapos sasoso mo dito. Mango. Dagdag yan dito. Ano yata ito? Tamarind? Hindi siya tamarind blend. Dito nga ako para maganda yung angle lang from you. Nag-picture lang ako sa side mo. Mas kita siya. Thank you.